Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Yung mga naghihintay ng statement ni Pangulong Bongbong Marcos, o mga bulag na DDS, mga entitled na DDS, makinig kayo, ang presidente nagsalita na. Si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na dito sa issue ni puganting si Kibuloy. Sinasabi nila too much daw yung pagsiserve ng warrant of arrest. Mamaya pag-usapan natin yan. At nag-issue daw po yung Regional Trial Court na pinapaalis na yung puwersa ng kapulisan dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nagtuwa nagdiwang ka-coffee itong mga miyembro ng KOJC Pero iba pala sila ng interpretasyon dyan. At ang Philippine National Police, nanindigan sila. Isi-serve nila yung warrant of arrest dahil yan ang utos sa kanila ng korte. Nako, pag-usapan natin yung ka-coffee. Dahil meron na nagdiwang May nagsaya na, nagsigawan, etc. Dahil mapapalaya sa raw po itong mga pulisya na yan. Ang PNP, very confident sila, nandiyadyaan sa may katedral nila si Kibuloy. Nagtatago yan, nandiyadyaan sa ilalim. So ang challenge nila ngayon sa PNP mahanap kung saan yung entrance niyan, papasok doon sa pinagtataguan ni Kibuloy. Ngayon pa ba sila aalis? Malapit-lapit na yan. Sige, dito muna tayo. Pag-usapan muna natin nitong statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga DDS, matagal nyo na itong hinihintay na magsalita na si PBBM. Ayan, nagsalita na at mapapahiya kayo sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang media interview. Sige, pakinggan natin. Line by line. Magde-deploy ng sobrang dami na kasi at saka yung laki, yung mga nadidisrupt na daw po. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? Correct. I don't think so. There's no... Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na... Okay, stop muna tayo. Ang pinupuna kasi ng mga DDS dyan, bakit daw sobrang dami? Overkill nga raw yan 2,000 police officers, i-deploy mo dyan para sa isa o dalawang tao. Tingnan nyo ba yung resistance? Hindi nyo ba nakikita yung resistance? Mas marami pa nga yung nagre-resist sa pagsiserve ng warrant of arrest dyan kumpara sa bilang ng pulisya. And by violence ba dyan? May human rights violations ba dyan dahil sa number ng police officers? Yun ang tanong ni PBBM, binabato sa inyo yan. O meron bang violation na nagaganap dyan dahil marami yung presensya ng police? Hindi pwedeng isang dosena lang ang ilalagay mo dyan. Hindi pwedeng 24 lang ilalagay mo dyan. Kasi kitang-kita naman sa resistance. At ginagamit yung mga babae, ginagamit yung mga minor de edad. At yung iba, nananakit pa nga May mga pulis nga na sinaktan Ito mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ What do you expect? Diba? Hindi maglalagay dyan ng enough number na sa tingin nilang sasapat. Yung pagbarikada lang doon sa compound Napakalawak ng compound na yan. 30 hektarya na compound na yan. Paano yan? Sa dami ng entrance at exits niyan. Kung 12 lang ang ilagay mo na pulis dyan, natakasan na sila ng kung sino man dyan. Napakaraming dapat i-consider dyan. At actually, baka nga kulang pa itong 2,000 na ito Sa lawak ng compound at hahanapin mo. Alam mo kung bakit? Kung magpupull out ang PNP dyan, wala na, hindi na mahuhuli si Kibuloy. Ito na yung last and final attempt. Ako, assessment ko yan. Last and final attempt ito. Kung hindi nila mahuhuli si Kibuloy, wala nang ibang chance. Kasi hindi na uulitin ng PNP yung ginagawa nila ngayon. Yan na yan. Very confident sila na nandiyadyaan dyan at dapat ituloy-tuloy na nila. Sa tingin nyo ba magpapatuloy ang PNP dyan? Kahit na may ruling ang Regional Trial Court na mag-pull out sila dyan? Ako, ang take ko dyan, magpapatuloy yan unless Korte Suprema yung magsabi na umalis kayo dyan. Kasi, suportado sila ng DILG, ni Benhar Abalos, ni Secretary Abalos. Kasi may batayan sila, may legal basis sila kung bakit sila nagsiserve ng warrant of arrest, bakit sila nandiyadyaan sa kingdom para servan ng warrant of arrest yang si Kibuloy at ang mga kasabwat nito. Suportado sila ng DILG and suportado sila ng presidente. Si PBBM mismo ang sumusuporta sa kanila dahil obviously, tawa ito, tatawanan hindi lang ang PNP kundi ang buong gobyerno once na hindi mahuhuli itong si Kibuloy kung mananatili pong pugante ito. Ito na yung chance nila. Last chance na nila ito na maaresto itong si Kibuloy or else wala na habang buhay ng magiging pugante yang si Kibuloy. Kaya sa mga nagsasabi walang reaksyon ng presidente, o yan, nag-react na. Ang problema sa mga DDS,
hindi favorable sa inyo yung naging reaction dito ni PBBM. As expected, ibabash nyo yung presidente. Tulad ng ginawa nyo kahapon dyan, nagpunta kayo dyan sa Liwasang Bonifacio at nanghingi kayo ng lugaw. Nanghingi kayo ng lugaw. Ay, nako. Sige, tuloy natin ang sinasabi ni PBBM dito. Isang dosenang pulis para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo. Correct. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang gano'n. So, anong human rights violation? Marami lang. Kung kukunti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we do. Kaya yung mga nagsasabi na tigil nyo na yan, hindi mangyayari yan hanggat di nahuhuli itong si Kibuloy dahil suportado ni PBBM. Just to correct, yung sinasabi ni PBBM na walang mga armado. To be fair din naman, meron tayo nakita doon ng mga armed, pero mostly ka-coffee, karamihan walang armas. Pero dapat lang yan na may mga armed din kahit papano. Dahil may mga nakikita sila doon mga weapons Paano nila ipagtatanggol nila ang sarili nila? At sinasabi din ni Kibuloy, napapalibutan siya ng mga pula at itim na langgam. Paano kung mga armado yan? Anong depensa mo dyan? Pero karamihan ka-coffee ng mga pulis na nandoon na nakadeploy, hindi mo sila makikitaan ng armas. May mga ilan-ilan lang na mayroong armas. To be fair din naman, dahil nakikita din naman natin ka-coffee yung mga videos, live feed mula dyan sa compound. Sige, tuloy natin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for a value system and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against. Okay, malinaw. 2, second argument. Bakit dinadamay ni Kibuloy yung mga tao niya? Tungkulin ba yan ng mga tao niya na maging vanguard, na maharapin itong pulisya na magsiserve ng warrant of arrest sa kanya? Meron siyang kaso Bakit ginagamit ni Kibuloy yung mga tao niya? Meron mismo mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa ating previous conversation. Ginagamit ang mga kababaihan, ginagamit ang minor de edad para depensahan itong si Kibuloy. At yung emotional appeal nagpapaawa itong mga to para makakuha ng simpatya sa mga non-members nila. Diba? At alam mo kung bakit ganyan kainit yung mga followers? Alam na alam nila nandiyan si Kibuloy sa compound. At kailangan nilang mag-resist or else madadakip si Kibuloy. Kaya ganyan katindi yung resistance nila. Dahil takot silang madakip yan si Kibuloy Babagsak sila pag nadakip yan si Kibuloy. Ang Philippine National Police naglabas po ng statement patungkol po dyan sa inisyu na order ng isang korte. Ito, basahin natin ka-coffee. Itong headline ka-coffee ng PTV4. Ganoon din po yung statement na ito ng nilabas ng PNP Region 11. Police Regional Office Davao Region 11 releases statements following the issuance of a temporary protection order by the Regional Trial Court. Again, RTC lang yung nag-issue Regional Trial Court Branch 15 this Tuesday, August 27 to remove any barricades, barriers, or blockades that restrict access to and from the Kingdom of Jesus Christ compound. So tuwang-tuwa ka-coffee ang mga KOJC dito, abogado ni Kibuloy, tuwang-tuwa sila Kasi nagwagi daw sila
ang victory daw ay sa kanila. Yung masaklap, nagkamali sila ng interpretasyon doon sa order na yan. So, kala nila, magpupull out itong kapulisan, pero hindi. Naglabas po ng statement ang PRO. Ayan, basahin natin ka-coffee itong statement na ito. 6 sentences lang ito. Statement of PRO 11 on the Temporary Protection Order or TPO issued by the court. The Police Regional Office 11 or PRO 11 notes the order of the Honorable Court directing the removal of any barricades, barriers, or blockades that restrict access to and from the Kingdom of Jesus Christ compound. Alisin lang daw yung mga barikada. Hindi alisin yung mga barikada, pero hindi ibig sabihin, alisin na yung mga pulis dyan. Alisin lang po yung mga barikada, barriers, mga blockades, yung mga nakakaharang ka-coffee, o na anything na nagre-restrict sa access doon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Yan ang utos ng korte. The said TPO seeks to protect the life, liberty, and security of the people at KOJC, and the Philippine National Police shares the same sentiment. Nagdiwang agad kayo dyan yan. Kakasigaw dyan ng bangag si PBBM. Mali pala kayo ng interpretasyon dyan. In the implementation of the arrest warrant, PRO 11 is committed to respect the rule of law, safeguard human rights, and comply with the police operational procedures. Walang magbabago. Tuloy-tuloy po yung kanilang operasyon. Siyempre, they have to respect yung human rights ng kung sino man na nadyadyaan sa loob. Even si Kibuloy, respetado pa rin po yung kanyang human rights dyan. In as much as there is no cease and desist order. Yan, naloko sila dyan na-fake news sila dyan nagdiwang agad sila wala naman palang cease and desist order from the Amparo Court. We will continue with the implementation of the arrest warrant. Boom! Sa pool. To reiterate, when the law enforcement authorities are directed by the court to implement an arrest warrant, they are clothed with legal authority as officers of the court to comply with such order. Yun ang pinangahawakan nila, yung papeles na yan, yung warrant of arrest na yan, inuutusan sila na dakpin ang kung sino mang nakalagay doon sa warrant of arrest. As public servants, we are committed to uphold the rule of law and aid the courts in the administration of justice. Malinaw na malinaw yan ka-coffee. Diyan lumungkot itong SMNI kasi nag-iba daw po ng interpretation ng PNP. Pwede pala yun? Iba-iba ng interpretation. Teka. Punta tayo sa kanilang Facebook page. Napaso sila dito ng bahagya ka-coffee Napaso sila dito kasi nagkamali daw ng understanding ang PNP dito. Ayan yung mga followers nila sa kanilang Facebook page, nagdiwang na sila. Actually, nag-celebrate na sila dahil sa order na yan ng Regional Trial Court. Papuri at pasasalamat, KOJC missionary workers na nasa Liwasang Bonifacio, nag-alay ng papuri at pasasalamat sa amang makapangyarihan. Ito'y matapos lumabas ang desisyon ng korte para sa hiling na writ of amparo ng KOJC kung saan inilabas ang Temporary Protection Order laban sa DILG at PNP. Ito ang ika-4 na araw ng pagkubkob ng Philippine National Police sa KOJC Central Headquarters dyan po sa Davao City. Yan, nagdiwang na sila dyan ka-coffee. May mga post pa sila na victory is ours. Ayan, dahil daw po sa desisyon ng RTC. May post pa sila ng mga pulis na makaka-uwi na daw po, Pero, ito, nakita nyo to. Yung isa nilang opisyales, yung babae, na uma-attend ng Senate hearing. Si KOJC Executive Secretary Sister Eleanor Cardona kasama ang iba pang missionary workers, labis ang galak matapos matanggap ang kopya ng Temporary Protection Order ng korte. Ang problema, mali pala sila ng interpretasyon dyan. Iba pala ang tinutukoy nila dyan. Dahil magpapatuloy pa rin po ang PNP sa ginagawa nilang pagsaserve nitong warrant of arrest. Mukhang may napahiya ng konti dyan. bawi. Mukhang nagkamali ng feed sa inyo ang inyong abogado. Strict si PBBM, consistent si PBBM dyan, iserve ang warrant of arrest, walang nakikitang violations dyan. E di kung meron, sampahan nyo sa korte, ipakulong nyo si General Torre, ipakulong nyo si DILG Secretary Benhar Avalos kung nagkaroon ng violation dyan sa pagsiserve ng warrant of arrest na yan. Pero as long as the mission of General Torre na iserve itong warrant of arrest, magpapatuloy po yan dahil sila ay protektado
ng kautusan ng korte na hanapin itong si Kibuloy at hindi sila magpo-pull out dyan dahil alam nila, very, very, very confident, yan yung term nila dyan, nandiyan sa ilalim si Kibuloy. Buhay pa ba? O basta nandiyan sa ilalim ka, Coffee. Nagtatago yan. O siya, anong sa inyo dyan? Anong opinion nyo? Reaksyon, ilagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee ha. Please like and follow. Nandiyan dyan po sa taas. At kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po na subscribe dyan sa baba. No? At like nyo na rin ka-coffee, hit nyo na rin po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo at agkapi tayo. Bukas, hoping tayo na meron tayong good news. Maaresto na po itong si Kibuloy. Bye-bye! At managot sa batas dahil may pananagutan siya sa batas ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Bye-bye!